Mga kapatid, kamustahin po natin ang sitwasyon dito nga sa Albay. Kasama po natin ang head ng Provincial Public Safety and Emergency Management Office, si Sir Roderick Mendoza. Magandang umaga po, sir. Hi, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo mga tagapakinig. Magandang umaga po. Sir, ano po ang latest na sitwasyon dyan po sa Albay? Ilang barangay po ang naapektuhan nitong nagdaang bagyong Wilma? At sa ngayon po ba, meron pa rin mga pagbaha? Sa ngayon po, actually humupa na siya kahapon ng hapon, but then may mga effects to na secondary like yung landslide doon sa Santo Domingo and then Bariis ng Tiwi. And then as of now po, kanina pagtawag niyo, papunta pa lang ako ng Santo Domingo dahil may search and recovery operation tayo dahil may isang batang nawawala, 14-year-old doon dahil inanod po ito. Bukod po dito sa bata na hinahanap natin sa ngayon, may iba pa po bang casualty at may iba pa po bang mga nawawala? Wala po. Yan lang yung reported sa atin. Isa lang doon sa area ng Salvacion ng Santo Domingo, Albay. At sir, balikan ko lang po yung tanong ko kanina, ilan po ulit barangay ang naapektuhan itong si Bagyong Wilma? All over Albay kasi yung kwan po, yung pag-uulan. So ang mostly yung reported kasi dito yung may mga areas with flooding. But then lahat na barangays dito na 720 affected po siya dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na simula noong Friday. Opo. Oo. Sir, tama po yung narinig ko, 720 barangays ang naapektuhan. Hanggang saan po umabot yung tubig? Saang barangay yung pinakamalala? Ang mga may reports na pagbabaha, hindi naman masyado kataasan doon sa may part ng Libon, and then yung sinabi ko kaninang Santo Domingo area, and then may part ng Tiwi, yun po. But then sabi ko, affected yung mga population all throughout dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, may mga areas na nabara ng landslide, and kahapon and then ngayon ongoing po ang ating clearing and then other operations. So, ibig sabihin, hindi nga lang pagbaha ang problema na po natin ngayon, yung landslide na binabanggit ninyo. Ito pong Libon, maging sa Santo Domingo, sa ngayon po, humupa na yung baha. Humupa na po siya, ma'am, kahapon pa actually ng hapon. So titingnan pa natin yung other secondary effects nitong baha at saka ulan doon sa area dahil mapapasok na siya nga natin ngayon. Ilang pong pamilya ang kinakanlong ngayon ng mga munisipalidad po, sir? Actually, Manong Ted, yung reports na pumasok sa atin is nasa 300 plus. But hindi natin in-stop doon yung figures dahil sigurado may mga papasok pang ibang report sa ngayong araw, Manong Ted, dahil may mga ibang mga MDRMOs na nabisi sila doon sa paglikas at asikaso ng kanilang mga constituents. Opo. Sa ngayon po, maganda ng panahon, sir? Maganda na po, opo. Okay, good. Kumusta pong Legazpi City? Maganda na pong Legazpi ngayon, magandang panahon. Actually, nandito ako ngayon sa office and going to Santo Domingo. Opo, meron ho ba din mga binahang barangay sa Legazpi? Ang mga baha dito sa Legazpi is pabuko-buko lang, like doon sa Bitano, and then sentro mismo ng Legazpi, Manong Ted, lagpas sa buko-buko, and then may mga isolated pang iba dyan sa barangay dyan sa slope ng Mayon Volcano. Opo. Sa mga nagdaan po bang bagyo, mas mababa ngayon ang bahang ito? Mas kakaunti o pareho lang po? Ano po inyo pong pagkakahalintulad? Mababa ang mababa ang level, but then ang pag-uulan tuloy-tuloy. So hindi inaasahan ng mga tao na ganito kahaba yung pag-uulan. And then yung other effects ng pag-uulan tsaka yung sabi ko nga it's a combination na ng ulan, landslide tsaka baha.
Opo, opo. Mayroon pa ho bang sapat na pondo ang probinsya para po sa inyong pangangailangan ngayon? Actually, Manong Ted, na meron pa man na pondo tayo. Actually, during typhoon, after Typhoon Uwan, nag-declare tayo ng state of calamity, and then di pa nga natatapos yung operations doon. Ito na naman, pumasok. So, but then we manage, Manong Ted, dito sa Albay. Okay. Ano po ang pangunahing pangangailangan ng inyong mga apektadong constituents? Sa tubig ho ba may problema ho tayo sa mga supply sa gripo? Dahil ho sa baha? Sa ngayon, Manong Ted, wala pa akong na-receive na report. Okay. Ang report lang actually doon lang sa evacuation muna. Siguro mamayang later this day, Opo. makikita natin yung kabuuan. Ang mga pangangailangan dito, like yung doon sa landslide, may mga tinamaan na bahay, although wala namang tao na dahil nailikas na. Yung housing materials dito, yun yung pangangailangan, Manong Ted. Opo. Sige po. So, Sir Roderick, salamat po sa inyo pong panahon at kami aantabay po sa inyo pong kaukulang update at follow-up report. Salamat po at Godspeed, sir. Thank you po. Salamat, Manong Ted. Salamat. Thank you. Si Ginoong Roderick Mendoza. Siya po ang Albay Provincial Public Safety and Emergency Management Office Head. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!